nagulak ng arestuhin at dalhin sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Ito ay para sa reklamong crimes against humanity sa kanyang madugong drug war. Umalma ang kampo ng mga Duterte at sinabing kidnapping ang nangyari. Balikan natin ang naging pagsubok at pagsulong sa report na ito. Marso 11, 2025, alas 9 ng umaga. Bumalik sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hong Kong matapos dumalo sa PDP Laban Rally. Pero hindi mga kaanak, kaibigan at supporters ang nag-aabang sa kanya paglapag sa paliparan. Sa halip, 300 pulis at mga general ng Philippine National Police ang naghihintay sa kanya, dala ang warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong drug war noong kanyang administrasyon. Habang naghihintay sa kanyang wheelchair sa loob ng eroplano, dumating ang Executive Director ng Philippine Center for Transnational Crimes, retired General Anthony Alcantara, at ipinaalam sa kanya ang warrant of arrest na inisyu ng ICC noong Marso 7. Kasama si Prosecutor General Richard Fadulion ng Department of Justice at Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao, formal na inaresto ang dating Pangulo. Tulad ng inaasahan, pumalag ang kampo ni Duterte. We can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here. Ang anak na si Kitty, ni-livestream pa ang pangyayari at nakunang pang pinapagalitan ang nooy director ng Criminal Investigation and Detection Group, General Nicolas Torre III. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base. Dito siya binasahan ng Miranda rights ni General Torre. As deputized to me by the visitor, you have the right to remain silent. You have the right. Umabot sa 12 oras ang negosasyon dahil pilit pinipigilan ng kampo ni Duterte ang pag-alis ng eroplano papunta sa The Hague. Si Vice Presidente Sara Duterte dumating sa Villamor Air Base pero hindi pinayagang makalapit dahil katwiran ni General Torre. Kasama na ng kanyang ama ang mga abogado at hindi na dapat dumagdag sa gulo. Si Senator Bongo na malapit na kaibigan ni Digong ay hindi rin pinayagan makapasok sa airbase kahit sinabi pa nitong kailangan ng doktor ng dating Pangulo. Pakibigay kay Kitty at saka kay PRD. Napuno ng tensyon ang Villamor at umabot pa sa puntong pinalo pa ng cellphone ni Hanelet Avancenia ang isang pulis. Nilinaw ni General Torre na pinagbigyan nila ang mga hiling ng dating Pangulo tulad ng atensyon medikal, pagkain at ang pag-uusap nila ng kanyang abogado. Ang hindi lang nila kayang pagbigyan ay ang hiling nito na huwag na siyang dalin sa The Hague. Alas 11:03 ng gabi, Marso 11, nakalipad na rin ang eroplano, lula ng dating Pangulo, papunta sa the Netherlands para litisin sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Hindi umubra ang kamaong bakal ng Davao sa kamaong bakal ng The Hague.